Kaibigan, welcome sa ating munting channel. For more videos, please like, share, and subscribe para updated ka sa ating mga bagong upload na videos. Subscribe na! Nagsisimula ang pelikulang sa isang shopping center. Ang isang lalaki at isang batang lalaki na nagngangalang Shota, na ang layunin nila sa pagpunta doon ay hindi para mamili kundi magnakaw ng mga paninda sa tindahan. Mayroon silang senyales na ginagamit nila upang makipag-usap kapag ginagawa ang kanilang aksyon. Ililihis ni Osamu ang atensyon ng clerk sa pamamagitan ng pagpuno sa kanyang shopping basket, habang kukunin ni Shota ang lahat ng makukuha niya sa mga istanti. At pagkatapos nito, agad silang umalis doon. Bago bumalik sa kanilang tahanan, bumili sila ng mga makakain para makaiwas sa gutom. Ang presyo ng mga pagkain na ito ay syempre mas mura kaysa sa presyo ng mga item na kanilang ninakaw. Habang pauwi, nakita nila ang isang 5 taong gulang na batang babae na nag-iisa sa labas. Dahil napakalamig ng panahon at naawa sila sa bata, sa wakas ay niyaya nila itong sumama sa kanila sa kanilang bahay. Sa isang maliit na bahay pala sila nakatira na may 5 tao. Kasama sina Osamu at Shota, si Hatsu, ang lola na pinakamatanda at kasama ang kanyang retiradong asawa, si Nobuyo, na nagtatrabaho sa isang labahan, at si Aki, na nagtatrabaho bilang isang bayaran. Sa katunayan, hindi sila magkakamag-anak, ngunit magkasama sila dahil mayroon silang partikular na layunin. Bukod sa trabaho, madalas din silang nag-shoplift para makuha ang kailangan nila. Noong una, wala silang pakialam kina Osamu at Shota na nagdala sa batang babae na si Yuri, ngunit pagkatapos makitang nagugutom ang batang babae, naawa si Hatsu at binigyan siya ng pagkain. Nang makita ito, natuwa rin si Nobuyo sa presensya ng bata. Noong panahong iyon, tinanong ni Aki kung kinuha na ni Shota ang lahat ng kailangan niya. Gayunpaman, dahil siya ay masyadong nagmamadali, nakalimutan ni Shota ang ilang bagay at nangakong kukunin ang mga ito bukas. Matapos mabusog si Yuri, binalak ni Osamu at Nobuyo na dalhin si Yuri sa lugar kung saan nila natagpuan ang bata, ngunit pagdating nila doon, narinig nila ang mga magulang ni Yuri na nagtatalo tungkol sa kanya. Sinabi ng ina na talagang ayaw nila ang bata, kaya walang ibang choice sina Osamu at Nobuyo kundi iuwi si Yuri sa kanilang bahay. Kinabukasan, ginawa nila ang kanilang mga aktibidad gaya ng dati. Nagtrabaho si Osamu sa isang construction site at si Nobuyo ay nagtatrabaho sa laundry. Habang iniwan nila sina Shota at Yuri sa bahay kasama si Hatsu, nang makitang malapit na si Yuri kay Hatsu at hindi gaanong binibigyang pansin siya kaya nagsimulang magselos si Shota. Samantala, si Yuri, na comfortable kay Shota, ay sinundan siya kahit saan siya magpunta, kahit na nang shoplift siya sa isang maliit na tindahan na hindi kalayuan sa kanilang bahay. Matapos makuha ni Shota ang item na gusto niya, hiniling niya kay Yuri na umalis kaagad doon. Sa gabi, nagtipon ng pamilya at naghapunan ng magkasama. Hindi nila alam kung ano ang gusto ng batang babae kaya binigyan lang nila siya ng merienda kahit na mukhang gusto niyang subukan ang pagkain sa mesa. Nag-aalala sila na ba akalain ng mga magulang ni Yuri ay kinuha nila ang kanilang anak, ngunit naniniwala si Nobuyo na hindi ito mangyayari. Sinabi rin ni Yuri sa kanila na minsan ay nakasama niya ang kanyang lola ngunit sa kasamaang palad, namatay siya, kaya nalungkot si Yuri. Hindi nagtagal, umuwi si Osamu mula sa trabaho, ngunit noong araw na iyon ay naaksidente siya at nasugatan ang kanyang binti, kaya sa ilang sandali, kinailangan siyang magpahinga at hindi muna magtrabaho. Kinabukasan, inilabas muli ni Shota si Yuri, at sa oras na iyon, muli siyang nag-shoplift sa tindahan. Sa pagkakataong ito, ninakaw din niya ang paboritong gluten cake ni Yuri. Sa kabilang banda, ang aksidente ni Osamu ay tila hindi naging hadlang sa kanyang pagnanakaw ng mga bagay mula sa tindahan. Muli niyang isinagawa ang kanyang aksyon kasama sina Yuri at Shota. Nang sinubukan ni Osamu na gambolain ang may-ari ng tindahan, nagnakaw si Shota ng 2 pamingwit, pagkatapos ay umalis mula sa tindahan. Matapos medyo malayo roon, sinabi ni Shota kay Osamu na huwag isama si Yuri sa susunod na gagawin nila ang kanilang aksyon. Sinabi niya na pabigat lang si Yuri at mahihirapan silang isagawa ang aksyon. Nang marinig ito, ipinaliwanag ni Osamu na kailangan nilang magbahagi ng gawain, at pagkatapos ng lahat, nakababatang kapatid niya si Yuri. Nang marinig ang salita, lalo pang nainis si Shota at hindi niya inisip si Yuri. Tumakas siya bilang tanda ng hindi pagtanggap sa pahayag ni Osamu. Samantala, mukhang malungkot si Yuri at ayaw na niyang ipagpatuloy ang paglalakad pagkatapos na hindi siya isipin ni Shota bilang kapatid niya. Pag-uwi nila, mukhang malungkot si Yuri dahil hindi pa bumabalik si Shota.
Si Nobuyo na nakaalam na nag-aalala si Yuri kay Shota ay nagsabi na magiging maayos si Shota. Samantala, sa ibang lugar, sa wakas ay natagpuan ni Osamu si Shota na nag-iisa. Naisip ni Osamu na hindi nagustuhan ni Shota ang presensya ni Yuri, ngunit naramdaman ni Shota na mas tawili-wili ang kanilang ginagawa kung silang dalawa lang. Nang marinig ito, binigyan din ni Osamu ng pangunawa si Shota at hiniling sa kanya na ituring niya si Yuri bilang kanyang kapatid. Kasabay nito, hiniling din ni Osamu kay Shota na tawagin siyang ama ngunit tumanggi siyang gawin iyon. Pagkatapos ng 2 buwan sa bahay na iyon, sa wakas ay ibinalita ng pamilya ni Yuri ang pagkawala ng kanilang anak. At sa oras na iyon, napagtanto nilang hindi Yuri ang tunay na pangalan ni Yuri. Matapos makita ang balitang ito, medyo natakot sila at hiniling kay Yuri na agad na bumalik sa kanyang bahay, ngunit si Yuri, na masaya sa presensya ng kanyang bagong pamilya, ay tumanggi sa kahilingan. Wala silang ibang pagpipilian kundi baguhin ang itsura at pagkakakilanlan ni Yuri para maiwasan ang paghihinala. Simula noon, nadama ni Yuri na mas tanggap siya sa pamilya. Araw-araw, sinusundan niya si Shota saan man ito magpunta. Sinabi ni Hatsu na naramdaman ni Yuri ang pagkakamag-anak sa pagitan nila. Pagkatapos ay dinala ni Nobuyo sina Shota, Yuri, at Hatsu sa shopping center upang bumili ng ilang damit para kay Yuri, at gaya ng karaniwan nilang ginagawa, magnanakaw sila ng mga damit. Pagka-uwi, naligo si Nobuyo kasama si Yuri. Noong panahong iyon, naramdaman ni Nobuyo ang panloob na ugnayan sa pagitan nila at nagsimulang mahalin ang bata tulad ng isang ina. Naramdaman din ni Yuri na nakatanggap siya ng pagmamahal ng isang ina na hindi niya nakuha mula sa sarili niyang biological na ina. Dahil doon, naging mas malapit sina Yuri at Nobuyo at madalas silang magkasama. Ang pagiging masyadong mahaba kasama si Shota ay naging dahilan upang maapektuhan si Yuri ng gawin ni Shota. Isang araw, noong nasa tindahan sila malapit sa kanilang bahay, tinuruan ni Shota si Yuri kung paano mag-shoplift. Pero mukhang nalaman ng may-ari ng tindahan, at sa halip na magalit o parusahan sila, binigyan sila ng may-ari ng tindahan ng pagkain at hiniling kay Shota na huwag turuan na magnakaw ang bata. Sa ibang lugar, nagkagulo si Nobuyo. Hiniling ng kanyang amo na huminto ang isa sa mga tauhan doon. Ayaw magpatinag ng kanyang kasamahan sa trabaho at nagbanta na isusumbong siya pagkatapos malaman na kasama niya si Yuri. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sa wakas ay pinili ni Nobuyo na huminto sa kanyang trabaho. Nang gabing iyon, nang magtipon ang kanilang pamilya, sinabi ni Shota kay Osamu ang sinabi ng may-ari ng tindahan sa kanila. Nang marinig iyon, pumayag si Osamu at sinabing masyadong maaga para kay Yuri. Kinabukasan, pagdating ng holiday, nagpunta ang pamilya sa beach. Mukha silang tunay na pamilya na magkasamang nagbakasyon. Si Shota at Osamu ay parang mag-ama, sina Nobuyo at Yuri ay parang mag-ina, si Aki ay parang kanilang nakatatandang kapatid na babae, habang si Hatsu ay nakita ang kaligayahan ng pamilyang ito mula sa malayo at pakiramdam niya ay may tunay silang pamilya. Sa gabi, nagising si Yuri pagkatapos matanggal ang kanyang ngipin at ginising ang lahat. Matapos ihagis ang kanyang ngipin sa mga tile sa bubong, sinubukan nilang gisingin si Hatsu ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nagising at lumalabas na si Hatsu ay namatay na. Hindi sila nalungkot sa pagkamatay ni Hatsu maliban kina Shota at Yuri dahil naranasan na nila ito noon. Dahil wala silang sapat na pera para sa cremation, nagpasya silang inibing ang bangkay ni Hatsu sa bakuran. Kinabukasan, pumunta sina Nobuyo at Shota sa bangko para i-cash ang lahat ng ipon ni Hatsu. Noong oras na iyon, sinabi ni Shota ang isang bagay na itinuro sa kanya ni Osamu. Iyon ay, maaari silang kumuha ng anuman sa tindahan. Alam na ang ilan sa mga ito ay hindi haantong sa pag-aari ng sinuman. Si Nobuyo, na nakarinig nito, ay maaari lamang sumang-ayon sa pahayag na ito, ngunit hanggat dahil ang mga kalakal na kinuha nila ay hindi nagdulot ng pagkalugi sa tindahan. Pagdating nila sa bahay, binilang ni Nobuyo at Osamu ang lahat ng perang na-withdraw nila. Nadama nila na nakatulong sa kanilang pananalapi ang pagkamatay ni Hatsu. Ngunit tila naramdaman ni Shota at Yuri na mali ang kanilang ginagawa. Noong hapon, hiniling ni Osamu kay Shota na magnakaw ng mga bagay sa paradahan ng sasakyan, ngunit tumanggi si Shota at iniwan lang siya. Pagkatapos makakuha ng isang bagay, tumakas sila roon. Dito, naalala ni Shota ang nakaraan at pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa kung kailan siya sinubukang iligtas ni Osamu kasabay sinubukan din niyang magnakaw mula sa kotseng kanyang sinasakyan, ngunit inamin ni Osamu na hindi niya ginawa iyon. Pagkatapos noon, pumunta sina Shota at Yuri sa tindahan malapit sa kanilang bahay ngunit nakita nilang sarado ang tindahan. Akala nila isinara ng may-ari ng tindahan ang tindahan pagkatapos ng mga pagkalugi na naranasan niya dahil palaging nagnanakaw sina Shota at Yuri sa tindahan.
Wala na silang ibang pagpipilian at sa wakas ay dinala ni Shota si Yuri sa ibang tindahan. Noong panahong iyon, hiniling ni Shota kay Yuri na maghintay sa labas at papasok siya sa loob para kumuha ng kung ano. Gayunpaman, si Yuri, na may gusto, ay tumanggi at pumasok sa shop. Bago nakawin ang mga gamit doon, ginamit ni Yuri ang signal na karaniwang ginagamit ni Shota. Sa takot na malaman ng may-ari ng tindahan, sinubukan ni Shota na ilihis ang atensyon sa pamamagitan ng pagdadala ng isang bag ng mga dalandan at tumakbo palayo sa tindahan. Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa makalayo siya sa tindahan, ngunit sa kasamaang palad, na-corner siya. Wala siyang ibang pagpipilian at sa wakas ay tumalon mula sa tulay. Nagresulta ito sa nahuli at naospital si Shota. Bilang resulta, nadamay din ito ang lahat ng miyembro ng pamilya. Sina Osamu at Nobuyo ay hiniling na magbigay ng impormasyon, ngunit sinubukan nilang umalis mula sa hospital. Kinagabihan, sinubukan din nilang lumabas ng bahay at iwan si Shota mag-isa sa ospital, ngunit nabigo ang kanilang mga pagsisikap matapos na maunahan sila ng mga opisyal. Pagkatapos ng insidenteng ito, dinala si Yuri para sumailalim sa paggaling. Hiniling sa kanya na ipaliwanag ang lahat ng alam niya. Bukod doon, pumunta rin sila kay Shota para tanungin ngunit pinrotektahan pa rin ni Shota ang kanyang pamilya at sinabing ang kanyang ginawa ay kanyang sariling kagustuhan. Dahil alam nilang nagsisinungaling si Shota, hiniling ng mga opisyal sa kanya na maging tapat at sabihin ang totoo. Ipinaliwanag din nila na sinusubukan ng pamilya na iwan siyang mag-isa sa panahong tulad nito at kung paano nila ginawa ay hindi isang uri ng pagkakamag-anak. Sa ibang lugar, nalaman na lang ni Aki na may ipinagbabawal na relasyon sina Nobuyo at Osamu. Napag-alaman dati na kapwa pinatay ang asawa ni Nobuyo at inilibing. Nang tanungin ito, sinabi ni Nobuyo na isa itong paraan ng pagtatanggol sa sarili. Kung hindi, pareho silang papatayin ng kanyang asawa. Ang pulis ay parehong iniugnay ito sa pagkamatay ni Hatsu. Akala nila ay ginagawa nilang dalawa ang parehong bagay para lang makuha ang pera. Pagkatapos noon, ininterview si Osamu tungkol kay Yuri. Noong panahong iyon, sinabi niya na ang nagdala kay Yuri sa kanilang bahay ay si Nobuyo. Naawa siya sa bata dahil mukhang gutom siya. Nang marinig ito, sa wakas ay nagpa siya ang pulisya na ang kanilang ginagawa ay isang uri ng pagkidnap. Sa kabilang banda, nalaman ni Aki na sa lahat ng oras ay sinasamantala siya ni Hatsu. Inagaw pala ng pamilya ni Aki ang asawa ni Hatsu at babayaran nila ito tuwing bibisita sila dahil nakatira si Aki sa kanya. Nalaman din niya na sa lahat ng oras na ito, hindi siya tapat na minahal ni Hatsu, nais lamang niya ang kanyang pera. Matapos ang nangyari sa ngayon, sa wakas ay napatunayang nagkasala si Nobuyo. Itinuring siyang nakagawa ng kidnapang at pagpatay kay Hatsu at kailangang makulong. Samantala, ipapadala si Shota sa serbisyong panlipunan at makakuha ng tamang edukasyon habang ibabalik si Yuri sa kanyang pamilya. Nang bumalik si Yuri sa kanyang pamilya, muli siyang nakaranas ng masamang pagtrato mula sa sarili niyang ina na nagpalungkot sa kanya. Noong panahong iyon, sinabihan si Nobuyo na gusto ni Yuri na bumalik sa kanyang ina ngunit hindi siya naniwala dito. Nang makita ang saloobin ni Nobuyo na hindi kayang bitawan si Yuri, naisip ng opisyal na nagseselos lang si Nobuyo. Tinanong din ng opisyal kung ano ang tawag sa kanya ng dalawang bata at kung ano ang tingin nila sa kanya. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi habang sinabi niya na iniisip din niya iyon. Isang beses, nagbakasyon si Shota at dinala siya ni Osamu sa pangingisda gamit ang pamangwit na ninakaw nila noong nakaraan. Pagkatapos noon, dinala siya ni Osamu upang bisitahin si Nobuyo sa bilangguan. Nang makita ni Nobuyo si Shota, naawa siya sa kanya at ipinaliwanag kung saan nila natagpuan si Shota at ang mga detalye ng lugar. Ginawa niya iyon kung sakaling gusto ni Shota bumalik sa kanyang pamilya. Nadama ni Nobuyo na hindi sila karapat-dapat na maging kanyang mga magulang. Nalungkot, agad na iniwan ni Nobuyo silang dalawa. Pagkatapos noon, dinala ni Osamu si Shota sa kanyang bagong tirahan. Na napakasikip, si Shota na nagsimulang maging komportable kay Osamu ay nag-alok na doon magpalipis ng gabi kasama niya. Humiga siya sa tabi ni Osamu. Tinanong din niya kung talagang sinubukan ni Osamu na iwan siya noong gabing iyon sa hospital. Kinumpirma ito ni Osamu at sinabing sila ay nahuli. Dahil ayaw niyang magkaroon muli ng gulo si Shota, sa wakas ay hiniling ni Osamu kay Shota na ihinto ang pagtawag sa kanya ng tatay. Kinaumagahan, inihatid ni Osamu si Shota sa hintuan ng bus. Nang marinig ang hiling ni Osamu kagabi, si Shota, na malungkot, ay nakatahimik na lamang. Hindi man lang siya nakapagpaalam kay Osamu kahit na gustong marinig ni Osamu ang pangungusap na iyon. Handa pa siyang habulin siya. Nang makalayo na siya, pagkatapos ay lumingon sa likod si Shota at tinawag siyang tatay.
Sa ibang lugar, nakita si Yuri na naglalaro mag-isa habang kumakanta ng isang tula na alam niya mula kay Shota. Ang mahirap na batang babae na ito ay mukhang malungkot at tumingin sa labas ng bahay mula sa balkonahe. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang isang sulyap ng kalungkutan at kalungkutan. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat kaibigan.